Ayun mga guys, oh. May Logitech yung rocker arm, pero check natin yung ano, valve cover. Kung ano yung pinanggagalingan. Pero kasi meron kung naririnig yung parang nagtatap-writer. Oh. Pero kung isa, sana hindi connecting rod, hindi piston. Kasi yung tunog niyan mga guys, pwedeng piston, pwedeng connecting rod. Hindi naman siya timing chain, kundi tunog po ng ano yan, ng dito sa ano, sa makina. Pwedeng piston, connecting rod, or rocker arm. Bubuksan natin ito at i-check natin. Ayan mga guys, sabi ko check natin, tanggalin natin yung cover. Pero ngayon pa lang mga guys, meron na tayo ano rito. Diba po, sabi ko kanina pwedeng piston, piston pin, piston ring, hindi, connecting rod. Pero dito pa lang mga guys, ito yung rocker arm na number number 2. Yan o. Ayan, adjust muna natin to. Kasi may dala-dala si sir na pyesa. Ito 2 years na raw ito. May dalang guide, tensioner guide, ito timing chain, yung tensioner. Kasi sabi ni sir, nung binili niya raw itong unit niya, sabi daw yung mekaniko na binayaran niya, normal lang daw yan. Para daw, kaya naririnig daw po nun para sa galaw ng rocker arm. Totoo naman. Tapos sabi niya daw para hindi mag-overheat. Pero yung tunog hindi niya masabi kung saan nang gagaling. Sabi niya raw normal lang yan kasi gumagalaw yung rocker arm. 3 taon na, andun pa rin yung problema. Kaya yung may-ari nito, si Bossing, nagwo-worry. Galing pa ito sa Caloocan. Ano sir, gusto mo magpakita? Okay lang. Ayan si sir. Kasi nakakaya naman una na hindi tayo kumuha ng ng pahintulot. Anong sabi ng mekaniko sir? Anong sabi ng mekaniko? Normal lang daw yung tunog na ganyan. Obo. Pagka ngayon, hiligpitan baka mag-overheat. Totoo naman po yun sir. Kaya lang po yung ingay. Yun ang nyo, diskumpiyado kayo doon. Oo, kasi yung sasakyan na kaparehas niyan, nung nakisuyo ko na patakbuhin, sa kanya walang tunog, sa akin meron. Ayun. Kaya parang hindi normal. Totoo yun, tama yan sir. Saan mo kayo galing? Caloocan. Caloocan. Sabi yan. Kasi mga guys, yung binanggit ni sir na totoo naman po yun, yung mga nag-adjust ng balbula mga guys, tandaan nyo. Kung kung naisagad nyo yung adjust, manipis, pwedeng mag-overheat. Pero kung ganyan po na maluwag naman, magiging magiging low power. Totoo po yun. Hindi nyo lang po mapapansin po yung low power niya kasi hindi naman po kalakasan kasi yung bawas niya. Pero kung kukunin yung tamang adjust po niyan, iba yung power ni Honda. Ano pa naman to? K20. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, kunin na yung tamang adjust ng ng balbula. Dito muna tayo sa muna tayo sa exhaust bago tayo mag-intake. Mamaya mga guys, hindi ko na po may mapakita kung paano mag-adjust, pero silipin ko, pakita ko paminsan-minsan. Kasi sa mga ganitong oras mga guys, Sabado ngayon, medyo yung oras natin gugol. Yung mga nagpa-schedule hindi pa dumating, mamaya magalit sila. Kaya yan, isolve natin yung problema para naman po mawala yung para ma-set natin yung utak ni sir. Kasi 3 years na raw, hanggang ngayon maingay pa rin. Sabi daw yung binayaran yung mekaniko tumingin, normal lang daw. Kaya yan, adjust natin to. Yan mga guys, nabuksan natin, nag-adjust na rin tayo nito. Ang standard nito mga guys 10 dito sa sa exhaust. Yung intake mga guys 8. Ayan si sir nakanood, sana mamaya ngingiti siya. Kasi mamaya andarin natin to, siya na lang magsabi kung natanggal o hindi. Ayan, walagay natin yung yung cover nito para pakinggan natin yung rinereklamo ni sir. Kasi sabi niya, ilang taon sir? Bali 3 years na. Sabi ni sir 3 taon na daw. Kasi
Meron tayong ginawang ganito sa Corolla small body galing Binangonan. Sabi ni sir, nakita niya sa YouTube natin. Sinikap niya pumunta dito. From ano siya Caloocan. Saan kayo sa Caloocan, sir? Doon sa parte Bagong Silang. Yan, Bagong Silang. Kaya yung mekaniko po na sumama sa kanya, isang aral sa atin to mga guys. Kaya medyo minsan may mga mekaniko po na nawawalang tiwala ng mga customer sa atin minsan kasi meron tayong mga sinasabing hindi karapat dapat o kaya may mga foul o kaya ewan kung basta mamaya na lang natin yung reaction ni sir mamaya pag under nito. Mga guys, so kumpleto na natin. Tignan natin yung ingay kung nawala o andun pa rin. Start na lang natin, sir. Pasensya na, sir, at ngayon sasabihin nyo kung nawala o andun pa rin yung ingay. Kasi sir, galing Caloocan ba ito? Maaga-aga na maaga siya. Ayun Ano sir? Anong mo? Okay, nawala yung tunog. Yan, nawala daw yung tunog. Kaya kung pinagtiisan yung putang tunog na yan. 3 taon daw pinagtiisan ni sir dito. Sabi daw yung mekaniko na sumama sa kanya, normal lang. Ano sabi niya, sir? Kayo na lang magsabi. Binayaran ko pa yun. Binayaran ko pa. Binayaran niya raw. Daw yung tunog na yan. Kumuha siya ng mekaniko, binayaran niya para tumingin. Nung narinig niya raw yung gano'n, sabi niya, hindi sir, normal lang yan. Gumagalaw kasi yung rocker arm ngayon. Kung hindi gumagalaw yung rocker arm, overheat yan. Pero tignan nyo mga guys. Kaya ngayon mga guys, galing Caloocan, buti na nga lang, hindi pa dumating yung mga schedule natin, naisingit natin. Kaya yan, mapaaga siya mauwi. Kasi nahuli natin agad yung problema. Pero, tandaan natin mga guys, tayong mga mekaniko, kinukuha tayo minsan na katulad doon sa kinuha niya, binabayaran tayo. Binayaran kayo ng kung ano yung gusto nyo, kaya kung ano yung ibinigay ni sir, baka yung gusto nyo, sinobran nyo pa. Ibigay din natin yung best natin doon sa mekaniko, doon sa check natin. Kasi tignan nyo mga guys, 3 taon na pinagtiyagaan ni sir, andun pa rin yung problema. Kaya sabi niya, dalhin ko kay Jess kasi napanood niya yung YouTube channel. Ditong YouTube channel natin, doon sa taga Binangonan na small body Corolla. Ganito sa ating binata. Sabi niya, dalhin ko doon. I-try ko. Hindi naman tayo nagbigo. Kaya thank you sir sa tiwala mo. Thank you po. Okay mga guys, hanggang dito tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.